Nanakaroon sa linya mga puso ang atong usa ka political expert sa Davao City, si Sir Ramon Bilino. Sir, maayong adlaw si mo si Super Francis ug Super Ricky na po imo makauban karong adlaw. Hello sir, magandang umaga. Yes, magandang umaga. Magandang umaga din sa lahat ng mga nakikinig. Oo, unang-una sir, reaksyon nato sa kining panawagan sa pipila ka grupo nga BBM resign. Sa imong tan-aw, kon ba ni idea ba ni nga buhaton Humanon? o humanon, Oo. tumanon? Oo. Yeah. Yeah, actually, no, medyo wishful thinking siya. Medyo mahirap yan sa ngayon. No? Pero yun na dapat, no? Yun yung, kumbaga, yun yung mga dapat na move, no? Kasi nga, parang ano, no? Parang lumalabas ngayon is wala nang ginagawing administration. Yun na lang, no? Keep on protecting themselves, no? And in fact, yung paglabas ni Speaker Romualdez kahapon, no? And yung pag-consider sa kanya sa state witness, medyo ano na talaga, no? Yung kaya natin matawag na bastusan na talaga. So for me, yun yung dapat, no? Kasi alam naman natin na alam ng presidente yung mga nangyayari, no? So medyo nag-ano lang siya, no? Playing safe, playing innocent. Pero alam natin na alam niya yung mga nangyayari. So dapat, no? Managot pa rin yung ano, yung presidente. Although yung sinasabi ko wishful thinking yan kasi unang-una out of personal interest, hindi siya magre-resign, di ba? Kasi kung magre-resign siya, pwede na siyang kasuhan. No? Hindi natin siya nakakasuhan ngayon dahil sa meron pa siyang immunity from suit being the president. So, that's one. Pangalawa, of course, no, pag wala na siya sa power, mas lalong mabubugbog sila, no? Just like what is happening right now with the Duterte family, di ba? Simula nung pagbaba ni President Digong, wala na, no? Kaliwat kanan na yung pag-atake sa kanila. So, yun din yung tingin natin, no? Na if possible na kung if magre-resign siya, syempre, no? Mabubugbog din siya, no? Hindi lang siya, kasama yung buong pamilya, kasama itong mga Romualdez. So for me, yun yung dapat, no? Dapat na tingnan natin yung kanyang accountability dito, no? Kasi kahit yung ibang bansa nagmo-monitor na sa atin no? Marami na tayong naririnig, no, na nag-aatrasa ng mga investment, no? May mga kilala tayo na mga NGO na wala nang funding ngayon kasi nga wala nang trust dito sa government, and the only way to para maka-recover tayo, no, at maibalik yung trust, no, ng taong bayan at ng buong mundo, no, sa Pilipinas, somebody has to has to be accountable, at hindi siya yung nasa baba. Ito somebody na on top, no. So hindi bababa sa House Speaker dapat yan, no. So either House Speaker or Senator, Vice President or President, dapat, di ba, meron diyang mananagot. So until and unless may managot yan, hindi pa rin babalik, no, yung tiwala ng taong bayan, yung tiwala ng buong mundo sa Pilipinas. Pero sir, ang naiuban sir nga ingon pa nila nga political noise lang daw ni, pero wala gyoy ka ng tinud-anay nga panawagan nga mo resign si Marcos. Unsay tan-aw nimo aning ginatawag nilang quote and quote political noise only? Yeah, pwede kasing ayun na nga yung problema dahil sa yung mga nagpanawagan kasi, no, na mag-resign siya are those people na of different color. So yun kaya nga sabi ko na pag kung meron man tayong gagawin, no, for example, kung any investigation or any movement, dapat tanggalan talaga natin ng political color kasi yun yung lalabas no, yung impression ng tao, hindi, political lang yan, no? Kalaban kasi sila. So pero kung yung mananawagan, no, are someone na we consider as politically neutral, di ba, or politically indifferent, no, wala siyang pinapanigan, pero yun na nga, gusto lang talaga nila ng accountability at maibalik, no, yung trust and confidence ng tao sa gobyerno. Yun, no. Masasabi natin yun talaga tama. Pero sa ngayon, tama din yung ganung impression na political lang yan, no. Kasi nga ang naririnig natin ngayon na medyo nagpo-push niyan are those people na with political color. Kaya nahahaluan ng politika. Pero sa ni kuan mo gusto, no, niugat mo ng BBM resign tungod atong issue, no, sa flood controls o kaning isyu sa grabing hitak ng korupsyon sa tuas gobyerno. Unya ang nahulog karon is mugna si Pangulong Marcos ug katong ICI, no, aron nga imbestigahan, tan-awon aron nga ma-file ang kaso, no, ang kaning mga involved sa gitaw natong anomaly. But nigawas magud karon sa pagtuon sa pulso ng bayan sa Okta Research nga 83% sa mga Pilipino kuno pabor sa ginabuhat karon sa kasamtang administrasyon nga pag imbestiga ani gitaw natong korupsyon. Yeah, actually, no, kasi nga yung impression nga ngayon na lumalabas, no, is that
ang presidente yung nag-umpisa ng lahat ng ito, itong mga investigation. Kaya nga hindi nga natin nakikitaan na yung nangyari sa Nepal at sa Indonesia ay mangyayari din dito sa Pilipinas. Kasi nga inunahan ng presidente, 'di ba? So right now, the impression is still na yung presidente yung namuno nitong investigation, at yung ating impression dito, 'di ba? Kung kasabwat dito yung presidente, bakit siya magpapa-investigate, 'di ba? Bakit siya magtatawag ng investigation kung siya mismo is involved? So ganun yung impression na lumalabas. Pero yung in-explain nga natin, imposible kasi na hindi alam ng presidente, 'di ba? So na-mention na natin unang-una is that itong mga taong involved are malapit sa presidente, no? Hindi lang sila kamag-anak, kapartido pa, no? Yung anak niya mismo kasama diyan, yung kanyang yung itong Romualdez, no, na kamag-anak ng nanay niya, no? Mga pinsan niya to, kasabwat din diyan, di ba? At saka ang talaga diyan, ang pinaka-punot dulo diyan is that sino ba yung may power to release these all funds, no? Itong trilyones, no? Hindi lang bilyones na, itong trilyones na pondo, sino ba magre-release niyan? Diba? Kung hindi yan ni-release, hindi rin yan makukurakot. Diba? So at some point may accountability yung presidente. Pero yun ang problem dito is inunahan niya eh. Diba? So yung mga tao ngayon, medyo hati na, okay, no? Okay yung presidente kasi siya pala yung nag-umpisa ng investigation. So imposible na nakasabwat siya dito kasi siya yung nagpa-investigate. Pero yun inunahan niya lang kasi kaya hindi siya masyado nadadawit dito sa mga allegations. Oo, last na lang sir. If ever, buta na to example ha, kung nalambigit man dyan yung pangalan sa iyong pamilya, no? Gani mga suod niya, of course, sa former House Speaker. Buta na to sir nga maabsuelto, o dili maapil sa kaso, o maabsuelto si former House Speaker Martin Romualdez. O sa kay tanaw nimo nabay kausaban sa impression sa mga Pilipino sa atong Pangulo? Yeah, yun medyo problematic no. Kasi nga unang-una na-set up na nila itong si Boying Rimulya, no. Kasi ang magpa-file ng kaso niyan, ang mag-investigate at magpa-file ng kaso niyan will be the ombudsman, di ba? Inunahan na nila eh. Alam na nila na kung saan papunta yung kaso. Diba? Alam na nila na maglalabasan na itong mga ebidensya. So inunahan na nila. So ang hope ko na lang dito, no, na marirealize ng taong bayan na niloloko na lang, di ba? Na ito matinding lokohan na to, di ba? Like itong lalong-lalo na no kung itong ICI will allow, no, itong ICI, DOJ kasama na itong ombudsman will allow, no, na itong si Martin Romualdez maging state witness. Di ba? So ibig sabihin wala na siyang kasalanan, di ba? Na ang alam natin, para maging state witness ka, you are the least guilty, no? Ikaw yung may pinaka-konting kasalanan diyan. Sino bang mastermind nito? No, hindi naman pwede yung mastermind yung magiging state witness at ituturo niya sa baba. Ang point ng state witness is that ikaw yung pinakababa, di ba? Ikaw yung nautusan lang, and then ituturo mo kung sino nag-uutos, no? Hindi pwede yung ikaw yung nag-uutos, ikaw yung state witness, at ituturo mo ngayon kung sino yung mga inutusan mo. So parang baliktad. So for me, sa tingin ko, no, it's only a matter of time na ito maglalabasan na talaga yung totoo, no? Na-realize ng taong bayan na medyo off na, no, medyo mali na yung ginagawa ng administration. Pero ang sabi nga natin, kailan pa to, no? Kailan ba magsisimula yung spark? Kailan ba medyo may inspire ulit? Kasi at this point in time, sa tingin natin, medyo lumalamig na naman yung issue eh. Diba? May iba't ibang issue naman. No? Nandito na yung Yindol, nandito na yung mga different disaster, nandiyan na yung kaso ng mga Duterte. So parang lumamig na naman tayo dito sa flood control project. So yun, sabi nga natin, baka nag-aantay na naman ng spark, no? Like yung ginagawa ni Congressman Kiko para masimulan ulit, no, itong mga movements natin. Ayan, in that note, Sir Ramon Belino, sir, salamat sa mong oras. God bless ug mag-adlaw si mo, sir. Thank you, sir. Okay, maraming salamat. More power, God bless, and stay safe po tayo lahat. Ayan, Superik, si Sir Ramon Belino. Usa ka political expert magkapuso. Well, muna ginaingon sa Per France, time is the ultimate truth teller. Time will come.